Pasukan na naman! At sigurado akong madaming excited sa inyo na pumasok ngayong panibagong school year. Sino ba namang hindi may excite? Makikita mo na naman ang mga tropa, may bagong makikilalang kaibigan, makikita mo na naman si crush, at ang pinaka-ultimate na reason sa lahat, meron na namang baon. Pero sa kabila ng lahat ng mga dahilan para si Paging pumasok sa school, meron at meron pa rin mga dahilan kung bakit nakakatamad pumasok. Hayaan yung i-share ko sa inyo ilan sa mga reason kung bakit ako tinatamad pumasok nung nag-aaral pa ako at yung mga steps kung paano ko sila naiwasan. Sigurado akong lahat makaka-relate dito. Hindi lang estudyante, pati na rin yung mga nakakatanda. Sa kaso ko, simula nung nag-aaral pa ako, hanggang ngayon na nagtatrabaho na ako, hirap na hirap akong bumangon ng maaga para pumasok. Pag nahiga na ako sa kama ko, hirap na akong bumangon. Walang silbi ang alarm clock ng cellphone sa akin. Kahit iset ko pa nga siya ng every 5 minutes, walang epekto. Ang tendency pa nga, pinapatay ko agad kapag nag-alarm na siya. Kaya naman, isa sa mga ginawang paraan ng nanay ko noon, bumili siya ng actual na alarm clock. Ito yung alarm clock na may dalawang bell sa magkabilang side. Nabili lang niya sa ukay-ukay. Ang kagandahan kasi sa alarm clock na to, mano-mano at sobrang ingay. Tapos, para siguradong hindi ko siya mapapatay agad, hindi ko inilalagay sa mesa na malapit sa akin. Once na nagsimula na siyang mag-ingay, siguradong hindi lang ako ang magigising. Kailangan ko nang bumangon dahil sobrang ingay talaga niya. Kailangan ko na din patayin ng alarm clock dahil dalawa ang pwedeng mangyari pag hindi ko to ginawa. Una, hindi na ulit ako makakatulog sa sobrang ingay o magigising din sa ingay ang nanay ko. Sa naging experience ko mas gusto ko na lang bumangon at patayin ng alarm kaysa magising ang nanay ko. Isa pang bagay na nakatulong sa akin para magising ng tuluyan ang pagligo. Hindi ng maligamgam na tubig, kundi malamig na tubig. Ang problema kasi sa akin, kahit na magising ako sa alarm at makabangon na ng tuluyan sa pagkakahiga, tulog pa rin ang utak ko. Naghahang time kumbaga. Kaya imbes na magpainit ng tubig, nire-rekta ko na lang ng malamig na tubig agad. Kapag nabasa na ako ng malamig na tubig, talaga nga naman, daig ko pa ang nagkape. Ito na-experience ko lang siya nung nag-college na ako. Nung elementary at high school kasi ako, hindi naman ako bumabiyahe na malayo. Isang tricycle lang ang layo ng mga naging school ko sa bahay. Pero nung nag-college na ako, kailangan kong bumiyahe ng 2 hours from bahay to campus. Ang pasok ko kasi noon ay 8 ng umaga. Ang naging problema ko dito lagi ako madaming kasabay na tao sa pagbiyahe. Kaya naman para masigurado na makakasakay agad ako, mas maaga pa ako umaalis. Yung tipong wala pang araw, umaalis na agad ako ng bahay. Problem solved! Nakasakay na agad ako. Ang problema naman ngayon ay upuan. Madalas kasi kahit na puno ng jeep, pipilitin pa rin ng driver na magsakay ng iba pang pasahero. Kaya naman ang ginagawa kong technique, sa tabi ako ng driver lagi umuupo. At least doon, maluwag at komportable akong makakaupo habang bumabiyahe. Isa pa sa mga dahilan kung bakit ako tinatamad pumasok noon dahil sa mga classroom bullies. Ito talamak to nung elementary ako. Ewan ko ba, sadya talagang may mga taong masama din talaga pag-uugali. Yung tipong wala ka namang ginagawang masama sa kanila pero grabe mang trip. Nung elementary kasi ako, payat ako, tahimik at hindi ako maloko. Kaya siguro naging target din ako ng mga bullies. Ito, medyo nahirapan din ako dito pero ang ginawa ko na lang hindi ko sila pinagpapapansin. Napansin ko kasi dun sa iba nilang mga binubully kapag pinapatulan nila, mas lalo lang nilang inaasar. So ang ginawa ko, pag nag-umpisa na silang mga asar, tinitignan ko lang sila ng matagal. Hindi tumatawa, hindi ngumingiti. Sa umpisa, tuloy-tuloy lang sila ng pangasar pero eventually nanawa na din sila since hindi ko naman kasi sila pinagpapatulan. At yan ang mga ginawa ko nung nag-aaral pa ako para makaiwas sa hindi pagpasok. Sa totoo lang, ikaw lang din naman ang makakatulong sa sarili mo.
Alam ko namang magkaiba tayo ng sitwasyon, pero sana habang may pagkakataon kay iwasan yung mag-absent. Tandaan natin na hindi lahat ng tao ay may pagkakataon na makapag-aral. Kaya habang meron tayong chance na mag-aral, grab nyo lang lagi yung opportunity. Kung may problemang hindi nyo kayang isolve, nandiyan naman ang mga parents nyo para sabihan ng mga problema at makatuwang kung ano man yung pinagdadaanan natin. Kayo ba, ano pong pinagdadaanan nyo ngayong start na naman ng classes? Iwan nyo lang dyan sa comment section. Lagi kong binabasa yung mga iniiwan nyo dyan comments. At nga pala, pasensya na, medyo natagalan na naman ako bago nakapag-upload. Ang dami kasing nangyari sa akin last year. Siguro gagawa ko din ng story time sa mga susunod na panahon. Pero, yun nga, ang goal ngayong taon ay maging consistent sa paglabas ng story time animation. Follow nyo din pala yung mga social media accounts ko. Post ko somewhere dito sa part na to. Lalo na sa TikTok. Gusto ko kasing mag-live doon, kaso ilan pa lang yung mga subscribers ko eh. Hanggang dito na lang muna. See you next month. At huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para makatulong sa algorithm ko sa YouTube. Salamat ulit. Sa ulitin. Paalam!